Hello guys! Welcome back to my channel. Alright! As ang kamay ng mga mukhang pera dyan! I-compare nga natin ano ang mas maganda. Saan ang mas malaking kikitain? Sa Cebu Landmaster Preferred Shares or sa Pag-ibig MP2? Welcome back! Ayan, i-compare nga natin yung preferred shares ni Cebu Landmaster versus Pag-ibig MP2. Kasi nga po nung nakaraan, ito nga po ay maglalabas, mag-i-issue ng preferred shares si Cebu Landmasters at malaki-laki po ang kanilang dividend na ipamimigay. Nagre-range sa 7.58 to 8.25% at marami na sisilaw. Silaw na silaw sa maraming malaking kikitain po niyan na dividends po yan. No? So ang tanong, mas okay ba to kaysa sa Pag-ibig MP2? Okay, no? Kasi for me po, para lang po sa akin, pag bumibili po tayo ng preferred shares, dalawa lang po ang checklist po para sa akin. Para lang po sa akin, dalawa po lang po ang checklist na importante po sa akin sa dinami-dami ng kailangan po nating i-check sa preferred shares. Ang unang-unang itatanong mo lang po sa tingin mo ba mababayaran yung dividends na pinangako sa preferred shares na yan? Yun lang yun yung schedule niya. Kasi may schedule niya. Halimbawa, 4 na beses sa taon at ito yung ipamimigay nilang pera. Kaya ba nilang bayaran yan na walang mamimiss na payment at mababayaran talaga nila yan? Yun ang importante tanong. Kaya ba? Okay, kaya ba i-cover, Kasi guys, ang value po ng preferred shares, nakakabit lang po ito sa dividends na matatanggap. Wala na pong iba. Hindi po ito katulad ng common stock po. Doon lang po talaga nakadikit po iyan. Kahit mag-grow ang negosyo ng kumpanya, wala po itong epekto sa inyong preferred shares. Na nakaka-epekto lang po dyan ay ang iyong matatanggap na dividends. At kung may risk na hindi mababayaran in the future, edi useless at worthless ang iyong preferred shares. At may mga preferred shares po na nangyayari. Alam nyo no naming names na po tayo. May mga preferred shares na hindi nakakabayad. Iba, isang taon na yata yung iba dyan. Hindi ba nakakabayad ng kanilang mga dividends sa preferred shares? So, pag ganun, di lungkot, So sad, Ayaw natin yun, So, in my opinion lang po, solid ang financial model po ni Cebu Landmaster. Although marami po natatakot po dito, kinover ko na po ito before sa previous video ko po na medyo mukhang risky po kasi malaki ang utang po ni Cebu Landmaster. Pero, don't think kasi in terms of annual reports, but think in terms of per project basis po kasi ang financial model po ni Cebu Landmaster. Ano ibig ko pong sabihin? Halimbawa, tinitingnan nila kung magbi-build sila ng isang property, halimbawa isang building, at mabebenta po nila ito for 2 billion po nila mabebenta or 2 billion na in-expect nila maging revenue sa property na yun pag ginawa nila. Gagawin lang po nila yun kung kaya nilang gawin yung property na yun for 1 billion or less. Kung kaya nilang i-construct ang property na yun for half ng revenue. Ibig sabihin, ang hinahanap nila mataas na margin, at least 50% ang margin na hinahanap po nila. Ganon po ang modeling po nito, ang financial model po nito, And kung sa 1 billion na puhunan, ang sabi nga po nung nakinig po ako sa kanila, hindi mo pwedeng utangin lahat yan. Ibig sabihin, magpuput ka ng skin in the game. So 600 million halimbawa ang equity niya, 400 million lang ang pwede mong utangin diyan. Parang ganun po ang modeling po nito, And kung i-calculate po natin yun, yung 400 million na utang, yung interest po niyan at pagbayad po niyan, kayang-kaya pong i-cover ng profits at malaki-laki pa po ang matitira. So ibig po sabihin, based on the financial model, dahil mataas po talaga ang margin na ginagawa po nila, ginagawa lang nila isang project kung talagang safe at kayang-kayang bayaran yung mga debt po talaga nila. So, in my own opinion ko lang po kasi ito po ang base sa pagkakaintindi ko at sa pag-aaral ko sa Cebu Landmaster. Of course, aralin nyo rin po kung nag-agree po kayo o hindi. Kung hindi kayo nag-agree,
walang problema po, no? Okay lang po yan, no? So, sa akin po, kayang-kaya, yun po, no? At naniniwala po ako sa financial model na ginagamit po nila, no? So, in my opinion ko po, kaya po nilang bayaran ang dividends ng preferred shares na i-issue po nila, no? And, ngayon, ang question ko yan, John, no, isang concern, no? Bakit kailangan mag-preferred shares, no? Yan, taas-taas nung dividend na ipamimigay, yung dividend yield. Hindi ba talo si CLI dyan? Kasi, and then meron pa silang bonds, di ba? Ang tataas din ng coupons, no? So, hindi ba talo ang CLI dyan? Well, anyway, sinagot din po nila yan ng management po, no? Hindi naman kasi ganong katalo. Kasi po, may mga bagay po sa business po na to, sa property development na cyclical. No, since mataas po ngayon ang interest rate, no, kaya matataas din po ang dividends dito sa mga preferred shares at sa mga bonds, no? Pero dahil nga po ganun, no, marami din po kasing company hindi po gumagalaw at hindi kumikilos. So ibig pong sabihin, down ang construction po ngayon. And then dahil down ang construction, mababa po ang prices ng raw materials. So mataas ang binabayad mo na interest sa yung mga utang, sa yung mga preferred shares, pero nababawi mo naman dahil mababa ang raw materials ngayon. So everything cancels out and everything evens out. So parang ganun po, no? Kasi kung low interest naman po ang environment, mababa nga ang cost of capital mo, mababa nga ang bayad mo sa utang mo, mataas naman ng material. So ganun din po, no? Kaya ang philosophy po nila, go na lang tayo, tirahin na natin yung mga project na yan kasi marami naman bibili ng property, hot na hot. Sa bismin naman ng property, tirahin na natin yan kahit mataas ang ibabayad natin sa utang, kahit mas mataas ang cost of capital. Tirahin na natin yan kasi mababawi naman natin, mababa ang materials po ngayon, no? Yun. Number 2 criteria, pag pipili po tayo ng preferred shares, dapat po cumulative. Nandun po sa prospectus po yan, i-check po natin mabuti. Dapat cumulative. Sasabihin nilang cumulative. Ibig sabihin ng cumulative, pag meron sila na miss na payment, may quarter na hindi sila nakabayad, ang ibig po sabihin ng cumulative, nag-accumulate ang utang nila at kailangan nilang bayaran in the future. Babawiin po nila. At alam ko po, ito po sa Cebu Landmaster, alam ko po, cumulative nung binasa ko po ito, no? Ano naman yung kabaliktaran? Non-cumulative. Ano non-cumulative? Pag meron akong na-miss na payment, sorry po. Wala na. Hindi ko babayaran sa future. Sorry. May mga ganun po na preferred shares at wala po tayong magagawa pag hindi nakabayad. Sorry po. So mag-iingat po kayo. Sa akin, ito lang ang dalawang checklist ko. Dapat cumulative at nakikita mo kayang-kayang bayaran. At punta na po tayo sa Pag-ibig MP2 at alam naman po natin to, no? Safe na investment na ginagamit at paborito ng maraming tao na ang dividend yield for the past 2 years ay nasa 7% at nakikita naman po natin mukhang sustainable po itong 7%, no? At least ano nangyayari po sa kanilang business model, mukhang sustainable po itong 7%, no? Kasi nga medyo bumabawi-bawi na rin yung economy after the pandemic. So siguro marami pong umuutang na rin, no, para makabuo ng kanilang dream home. So kaya po siguro, para lang po sa aking palagay, ay kayang i-sustain itong 7%. At i-compare na po natin, no? Mataas nga po ang yield, mas mataas ang yield po ng preferred shares si Cebu Landmaster. Pero take note lang po, i-consider nyo po, meron pong tax and dividends po niyan. Sa Pag-ibig po ay wala pong tax and dividends po niyan. So in the end, baka same lang po ang makuha po ninyong yield, no? And mas simple, syempre, kung sa Pag-ibig MP2, kaya mas may peace of mind kayo doon kasi mas madali, mas simple, mas less po ang risk po doon. Kung dividend lang ang habol mo, mas better pa, no? Huwag mo nang gawing komplikado ang buhay mo, no? Kung dividends lang din ang habol mo, baka po mas better choice ang Pag-ibig MP2 for the reason na walang tax at si preferred shares ay meron pong tax ang kanilang dividends. But that's not the end of the story. Akala nyo yun ang end of the story. May capital gains play po ang preferred shares. Kasi po, ang preferred shares po ay sensitive to interest rate. At kung mapapansin po ninyo, gumagalaw po ang interest rate ng Pilipinas. Minsan mataas, minsan mababa, minsan mataas, minsan mababa. Pag mataas ang inflation, tinataas ang interest rate. Pag mababa ang inflation, binababa ulit ang interest rate. Ganun lang po. Kaya pag makikita po ninyo, halimbawa ito pong preferred shares ng San Miguel, no? Minsan mataas, minsan mababa, minsan mataas, minsan mababa. Yan, nagpa-fluctuate din po, no? Okay. Hindi po constant ang price po nito sa market. This is very, very sensitive to interest rate po ng Bangko Sentral, no? Okay. Pag mataas po ang interest rate ng Bangko Sentral, katulad po ngayon,
mababa po ang presyo ng preferred shares katulad po ngayon. Kaya po matataas po ang yield na nakikita po natin, no? At pag bumababa naman po ang interest rate ng BSP, tataas naman po ang price ng preferred shares, no? So, ang ibig ko pong sabihin, no, investors, no, compares kasi yung pagbili po nila ng preferred shares versus the interest rate, no? Kasi pag mataas po ang dividend, nadali mo na mataas ang dividends po ng preferred shares, no, nagiging mas attractive po yun kapag bumababa po ang interest rate ng Bangko Sentral. So, ngayon po mataas po ang dividend yield po natin, no, kasi mataas ang interest rate. At kapag nangyari na po yan, maaari, hindi natin alam kung kailan, hindi ko alam kung kailan, no, sample lang po ito, baka in 2 to 3 years, malay nyo, bumaba na po ang interest rate ng Bangko Sentral, di aangat ang presyo po ng preferred shares po ninyo. So meron pong capital gains play po ito na pwede nyo pong ibenta na po ngayon ang inyong preferred shares at a much higher price. At pwede kang maka-exit with high capital gains, no, sa iyong investment sa preferred shares without waiting for many years sa dividends na sahod mo. So ito po ang advantage naman kapag nag-invest ka sa preferred share ng Cebu Landmaster ngayon, no? Kasi meron po itong capital gains play. Ayun lang naman po. Ang daldalan natin ngayon, no? Sana may napulot po tayo. Pero as always, hindi po tayo professionally trained at hindi po talaga tayo trained dito, no? At tayo po mga hobbies lang, basa-basa lang po tayo. Mahilig lang po tayo magbasa. So basahin niyo lang po ang mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit notification bell. Kwento po tayo sa comment section sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless po sa inyo. Bye-bye.